Si Jesus baga ay nagmumura o kung tawagin natin ay name calling kasi tinawag niya alamin si Herodes. Well, ito ay sa sitwasyon na kung saan ay sagot ni Jesus sa mga Pariseo. Kasi tinatakot si Jesus na umalis sa Jerusalem. Alam naman natin na yung Jerusalem ay tinuturing na banal na lugar. Tatlong pananampalataya ang tumuturing sa Jerusalem bilang banal na lugar. Mga Hudyo, mga Kristiyano, at mga Muslim. Kaya yun ang sagot ni Jesus. Ano sabi niya? Sabi ninyo sa nabi na yun na nagpapalaya sa buhay ng mga demonyo at nagpapagaling. At bukas ay kayo din sabihin ay yun din ang gagawin ni Jesus. Paanyaya niya na hindi siya natatakot sa pananakot ng mga Pariseo. Yun yung kanyang mensahe. Hindi yung dahil sa Jesus ay nagniningkuling o bahagi yung tawagin natin ay nagmumura. Bahagi yung yun ay kanyang sagot sa pananakot na lalong-lalo na sa mga Pariseo na hindi nakakita sa kanyang pagkilos. Sabi ng ayarihan, nawa ay dumating ng oras na sasabihin mo pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Yun ang kanyang panay na makita ng mga Pariseo nung pagkilos ng Diyos lalo na kay Jesus. Kaya ito rin yung kanyang kung tawagin natin ay himulok. Kasi sabi niya, ito ay banal na lugar, pero hindi nila nakita yung pagkilos, hindi lamang na Jesus, ngunit ng mga propeta na pinapatay at binato sa nabanggit na bayan. So anong hamon na makita natin? Una ay yung patuloy na pangangalaga ng Diyos. Kahit na kuminsan ay tinanggihan natin ng Diyos. Ang Diyos natin ang Diyos na kapayapaan at kapanatagan ng kaluluwa. Lately, ay pinagdiwang itong October na yung tinatawag natin dokumento ng simbahan for the 60 years ng CBCP na umumulong doon sa tinatawag natin religious dialogue. Nakalimutan ko lang yung Latin na pangalan.
Pero ibig sabihin, 60 years na tayo ay nakipag-ugnayan at nakipag-usap sa iba't ibang uri ng pananampalataya. Naging bukas tayo ng umaasa natin na kapayapaan at kapanatagan. So, bahagi yun na nawa ay makita natin. Pero yun yung panayan na pinapahayag ni Jesus, na sabi nga ho natin na nagpapakita ng Diyos ay kumukuko at ang imahe na ibinigay rito ay nang inahin na kumukuko sa kanyang sisi. So, bahagi yun ang huwag namin kalimutan. Nawa ay makita namin yung patuloy na pangangalaga ng Diyos sa gitna ng kanikasan ng ating ulo at ng ating pagkakasa. Pangalawa ay tulad ng pinamali, makita namin yung pagkilos ng Diyos. So, bahagi yun. Kaya mga interviews tayo ay isang pagkilala natin na respeto natin iba't ibang pananampalataya na maaaring kumikilos din ng Diyos kung hindi man natin tinatanggap ang kanilang pagkilos, kanilang pananampalataya, yung kanilang set of doctrines ay nawa hindi yun maging dahilan ng kaguluhan at kagalitan. Sapagkat bahagi yun na hindi natin maitakaila na may mga away at giyera gawa ng pananampalataya. Kaya sana ang mas makita natin yung pagkilos ng Diyos sa gitna natin. Hindi yung pagkilos na nagdudulot ng kaguluhan at pagkasira ng lipunan na ginagalawa natin. Na makita natin na rin na dumadaan ang Diyos. At ito po yung ilalangin natin sa harapan ng mga kapatid. Lalo na ngayong panahon na ito. Sapagkat sabi nga ho natin, ngayong panahon na ito, parang hindi natin nakikita ang Diyos. Nasaan ba ang Diyos? Kasi kung minsan nakikita natin ay mga bagay na material, mga bagay na sabi ko nga ay hindi lamang inililiis ng ating mga mata at ang ating puso, ngunit nililibang tayo. Kaya kung minsan hindi natin makita yung pagkilos ng Diyos. At higit sa lahat, yung isang biyaya ng ating pananampalataya na kahit na minsan hindi natin pinahalagahan, ating paniniwala natin
nandito ang Diyos sa gitna natin, no? Sa banal na Eucharistia. No? Sana, sabi nga natin, no? Binabanggit na natin ang narito sa Jesus, no? Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanglibutan, mapapalad ang mga inaanyahan sa kanyang tingin. Kaya lamang, ay sabi na natin, ay hindi natin napapansin, nakakalungkot, nakakatayo. Kasi ito yung isang biyaya na ipinagkakaloon sa atin ng buong Kapatid. Ang pagka naririto ng Diyos